we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Huwebes. Pagnanakaw sa food strip sa Dagupan City, nakuhanan ng video, ilang gamit at paninda, tinangay. Sunog na bangkay ng isang lalaki, natagpuan sa Bacnotan, La Union. Lalaki, patay, matapos pagsasaksakin ng kanyang kapatid sa Pidigan, Abra. At mga obra ng isang ama, agaw pansin, matapos niyang ihilera sa tapat ng kanilang bahay sa Calasiao, Pangasinan. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag gamalem baya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station. Ako po si Chris Zuniga. Nakuha na ng video ang pagnanakaw ng ilang gamit at paninda sa food strip sa Dagupan City. Nakatutok si Claire Lacanilaw Dungka. Kuha sa video ang isang lalaki na nagwawali sa bahagi ng food strip sa Dagupan City. Maya-maya pa, may mga kinuha siya sa loob ng food stall na isang sako, saka inilagay sa basurahan. Isang babayang kasama niya na may kinukuha rin sa loob at isang case pa ng soft drinks ang kinuha ng lalaki sa loob ng stall. Ayon sa ilang nagbabantay ng stall, July 1 nang magsimula na may mga nawawala sa kanilang tindahan. May punit din ang gilid ng trapal at nitong July 2, nakuha na ng video ang suspect sa pagnanakaw. Tinan po siya ng 3 AM. Opo, tas nakita ko po siya, tapos sinabi ko po sa kanila. Mga soft drinks, bottled water, tas mga gamit lang po. Ayon sa PNP, nagkausap naman ng may-ari ng stall at ang ilang sangkot sa video. Depensa raw ng mga sospek. Tinatago lang nila ang mga gamit dahil nakalabas ang mga ito. Allegedly, yung mga pawalis, nakita nila yung pwesto na nakabubad. Wala yung may-ari doon. Sa concern nila, kinuha daw nila yung mga paninda doon para i-escape. At ang purpose nila, pag dumating yung may-ari sa kanila, ilalabad. Nagkaayos na ang magkabilang panig at naibalik na rin ang mga nawawalang gamit. Mas hihigpitan naman daw ng PNP ang pagroronda sa lugar para maiwasan ng ganitong mga insidente. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilaw Dungka, 1 North Central Luzon. Natagpuan ang sunog na bangkay ng isang lalaki sa Bacnotan, La Union. Nakalerto si Jasmine Gabriel Galban. Natagpuan sa bakanting lote, ilang metro ang layo sa kalsada sa barangay Quirino, Bacnotan, La Union, ang sunog na katawan ng isang lalaki. Isang estudyante at tubong Puzurugi, Pangasinan ang 21 anyos na biktima. Nadeskubre ang bangkay ng biktima matapos itong makita ng truck driver na iihi lamang sana dito sa lugar. Sa investigasyon ng otoridad, hapon ng July 1 nang magpaalam ang biktima sa kanyang magulang na aakyat sa lungsod ng Baguio kung saan siya nag-aaral. Alas 8 ng umaga, July 2, nang matagpuan ang kanyang bangkay sa Bacnotan, La Union. Pero hindi pa malinaw kung bakit napadpad ang biktima sa Bacnotan. Isa ito sa mga iniimbestigahan ng pulisya. Lumalabas sa paunang investigasyon ng pulisya na pinukpok ng matigas na bagay ang noo at ulo ng biktima. Nakitaan din ng sugat ang kanang hita ng biktima mula sa hinihinalang ice pick. Inaalam ng otoridad kung patay na ba o buhay pa ang biktima bago sunugin. We are encouraging yung parents na mag-conduct ng autopsy kasi para malaman natin yung talagang cause of death ng victim. May person of interest na raw ang pulisya. May mga anggulo na rin daw na tinututukan ng PNP pero hindi muna nagbigay ng detalye para sa pagpapatuloy ng investigasyon. Patuloy na sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima. Mula sa La Union kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon.
Patay ang 48 anyos na lalaki matapos na pagsasaksakin ng kanyang kapatid sa Pidigan, Abra. Balitang tinutukan ni CJ Torida. Patay ang 48 anyos na si Luis Bernardes Jr. matapos undayan ng saksak ng kanyang kapatid na si George Bernardes, 44 anyos. Nangyari ang krimen sa barangay Pangtud, Pidigan, Abra alas 11 ng gabi noong Martes. Sa investigasyon ng pulisya, nagising ang sospek dahil sumisigaw at nangahamon ang lasing na biktima sa labas ng kanilang bahay. Lumabas ang sospek at dito na nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa. Tinaga pa raw ng biktima ang sospek ngunit nakailag. Kumuha rin daw ng bagal ang biktima at naghabulan sila hanggang sa kalsada. Nagrambulan naman niya yung duwa. Sana in palabal jay still bang nalando iso nga natamaan ni George dito after that sinaksak na matan ni George ni Luis. Ang insidente nasaksihan ng isa nilang kapatid na si Jesse na umawat sa gulo. Pasak tinut ko maita di napay ng kapsat ko di na paawat kawan na balita di nalak na di 14 na saksak sa dibdib at likod ang tinamo ng biktima na hindi na umabot sa ospital. Naaresto ang sospek na nagtamo rin ng sugat sa leeg. Ayon pa sa sospek, matagal na silang may hidwaan ng kanyang kapatid. Na-recover ng pulisya ang kutsilyong ginamit sa krimen. Nahaharap sa reklamong homicide ang sospek. CJ Torida, One North Central Luzon. Ilang bata sa Mangaldan, Pangasinan hindi natanggap sa aplikasyon ng National ID dahil hindi pa rin daw rehistrado ang kanilang mga magulang. Sudan sa report ni Joan Punsoy. Sinamantala ng mga residente ng Barangay Gagasangan, Mangaldan, Pangasinan na magparehistro ng National ID kasabay ng pagbisita sa barangay ng mga kawani ng Philippine Statistics Authority o PSA. Prioridad na may parehistro ang mga bata, edad 1 pataas. Papaano ka ng papa-enroll ka? Ano hinahanap nila eh. Kagaya nito, pag papa-enroll dyan, kinder, hanapan ng Nasa panuntunan ng PSA na dapat validated na muna ang mga magulang bago makapagparehistro ang mga anak edad 1 hanggang 4. Pero maaari pa naman daw may parehistro ang mga bata edad 1 hanggang 4. They can nominate or they can authorize someone, kamag-anak nila, kapatid nila, or anyone in the family na legal age na maging authorized representative nila as the guardian of the child na ipaparehistro na nila. Samantala, maaari nang ma-download ang digital ID online. Pumunta lamang sa id.gov.ph website, mag-fill out ng forms at sundin ang instructions. This is a proactive measure dahil medyo nade-delay nga po yung delivery ng mga plastic card ID. Maaari rin itong ma-download sa e.gov.ph app. Maaari itong ipresenta kapalit ng e-fill ID o plastic card ID. Valid gamitin ang mga ito bilang ID sa anumang transaksyon. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Sa social media post ng lokal na pamahalaan ng Gregorio del Pilar, Ilocos Sur, kita ang gumuhong kalsada sa bahagi ng Gregorio del Pilar to San Emilio Road. Tinatayang 12 metro ang haba ng kalsadang gumuho na ayon sa Gregorio del Pilar LGU ay bahagi na ng bayan ng San Emilio. Ang paglambot ng lupa dulot ng mga pag-ulan ang sanhiraw ng pagguho ng lupa. Wala namang nasaktan sa insidente at malayo sa kabahayan ng kalsada. Pero tanging light vehicles muna ang pinapayagang dumaan. Naglagay ang LGU ng warning signs sa napinsalang bahagi ng kalsada bilang babala ng pag-iingat sa mga motorista. Handa naman daw ang DPWH at Provincial Engineering Office na makipagtulungan sa pagsasaayos ng kalsada. Nililinaw lang kung kaninong jurisdiction ito. Mga obra ng isang ama, agaw pansin matapos niyang ihilera sa tapat ng kanilang bahay sa Calasiao, Pangasinan. Silipin sa report ni Russell Simorio. Tila naging art exhibit ang tapat ng bahay na ito sa Barangay Macabito, Calasiao, Pangasinan sa dami ng nakahilerang obra. Iba't ibang disenyo ang tampok sa bawat obra. Ang mga obrang ito
likha ng 47 anyos na ama na si Don Simon Bauzon. Meron siyang maliit na silid kung saan ginagawa ang kanyang obra. Mahilig na po talaga ako mag-painting. So dati may trabaho naman ako sa iba. Pero nung may family na ako, nakita ko naman ako, kumikita din naman ako dito. Kaya kumbaga bilang artist talaga, pag parang hanap-hanapin mo talaga, babalik-balik ako. Dekada 90 na magsimula sa pagguhit si Don Simon. Bata pa lang daw siya nang mahilig sa sining hanggang sa naisipan niyang gawing hanap buhay. May mga obra siya na may malalim na mensahe. Seascape ito. Kaya sinabi kong cityscape, ibig sabihin sa syudad. Sa syudad kasi makikita mo iba-iba, palalo pag gabi, iba-iba yung kulay ng ilaw. Kung tignan mo, merong straight, merong reflection. Kung may paborito man siya sa mga obrang kanyang ginawa, ito ang painting Tampok ang Kanyang Anak na kanyang inspirasyon at kumukumpleto sa kanyang pangarap. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Hinigpitan ng otoridad ang pagpapatupad ng no smoking at no spitting ordinance sa Dagupan City. Ang mga nahuli pinagmulta. Yan ang tinutukan live ni Claire Lacanilaw Dungca. Claire? Chris, binigyan ng citation ticket ang ilang mga nahuling lumabag sa no smoking, no spitting policy ng Dagupan City. Inikot ng ilang kawani ng task force disiplina ang ilang pampublikong lugar sa Dagupan City. Pinagsisita ang mga naninigarilyo sa mga pampublikong lugar, ang mga nahuli. Agad na tiniketan ng otoridad. Tigilan muna namin pag andito po kami sa bayan. Kasi medyo malaki na itong multa eh. Sayang din po. Isa po yan sa mga tinutuunan po natin ng pansin, yung spitting nga, yung pagdodora, pagtatapon ng kung saan-saan sa basura. Dapat tinitikitan po natin yung mga ganong violations kasi alam po natin mahigpit po ang syudad para sa kalinisan ng syudad po. Ayon sa task force disiplina, mahigpit na ipinagbabawal sa lungsod ang no smoking at no spitting policy, lalo na sa mga pampublikong lugar tulad ng pamilihan. Bukod sa masama sa kalusugan ang paninigarilyo, dagdag kalat din ang upos nito. Habang marumi o unhygienic naman ang pagdura kung saan-saan na maaring pagmulan ng sakit. Aabot sa 2 hanggang 5 katao ang kanilang nahuhuli kada araw na binibigyan ng citation ticket. Hinuhuli rin nila ang mga naninigarilyo sa ilang pampublikong sasakyan gaya ng jeepney at tricycle. Sana po pegtingin po natin yung awareness natin. Alamin po natin kung ano yung mga ordinances ng Dagupan na bawal po gawin para iwas po tayo sa ticket po. Samantala, Chris, ay pagmumultahin naman ang aabot sa 500 pesos para sa first offense, 1,000 pesos para sa second offense at 1,500 pesos para sa third offense sa sinumang mahuhuling lalabag sa ipinatutupad na no smoking at no spitting policy ng lungsod ng Dagupan. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw Dungca. Nagulantang ang mga taga-barangay San Felipe sa City of San Fernando sa Pampanga matapos mahulog ang 18-wheeler sa tulay ng North Luzon Expressway northbound pasado 5 ng madaling araw, July 3. Sa investigasyon ng PNP, mag-o-overtake daw sana ang 18-wheeler pero naalanganin ito dahil sa kasalubong na sasakyan. Bigla siya nagpreno kaya nasalpok siya sa likod ng kasunod na 22-wheeler. Dahilan para bumangga siya sa gilid ng tulay at tuluyang mahulog sa gilid ng expressway na may 5 metro ang lalim. Matapos mahulog, sinalpok nito ang poste ng kuryente. Sakto naman paparating ang isang SUV at sumabit sa mga wire ng kuryente. Agad rumisponde ang rescue team at PNP. Ligtas ang parehong driver ng 22-wheeler at SUV. Habang isinugod sa ospital ang driver ng naaksidenteng 18-wheeler na nagtamo ng mga sugat pero nasa ligtas ng kondisyon. Wala pa siyang pahayag sa insidente. Tuloy naman daw ang investigasyon ng PNP kung anong posibleng kaso ang kakaharapin ng truck driver.
Ilang residente sa Mangaldan, Pangasinan apektado ng 9 na oras na kawalan ng supply ng kuryente. Ilang pang lugar nasa listahan din ng scheduled power interruption ng Senpelco. Narito ang report. Walang magawa ang ilang residente sa Barangay Palwa, Mangaldan, Pangasinan kundi tumambay sa labas ng bahay para magpahangin. Maghapon kasing walang kuryente sa lugar. Hanggang 8 to 5 daw. Kaya nandito kami sa labas kasi ang init. Ito'y dahil sa right-of-way clearing na isinasagawa ng Central Pangasinan Electric Cooperative. Pinuputol nila ang mga nakahambalang na sanga ng mga puno na sumasabit sa mga poste at kawad ng kuryente. Ayos lang daw ito sa ilang residente dahil may maagang abiso naman ng Senpelco. Mas mahirap daw mawala ng supply ng kuryente kapag may sama ng panahon. Maganda yung ginagawa nila kasi ito, tag-ulan na rin. May iwasan yung mga brownout. Pag nasangga yung mga kurente, kable ng kurente. Pag ganun kasing sitwasyon, yung malapit na yung mga sanga ng kahoy sa nga, pag nagkaroon ng malakas na ulan at may bugsong ng hangin, nagdudulot yun ng momentary interruption pag dumikit sa linya natin yung mga sanga ng kahoy. Maaari namang tingnan sa Facebook page ng Senpelco ang mga scheduled power interruption ngayong Hulyo sa mga bayan ng Mangaldan, San Carlos City, Lingayen, Mga Taram, Basista at Bayambang para mapaghandaan. Samantala, pondo na pambayad ng kuryente ng Barangay Nagsaing sa Calasiao, Pangasinan ngayong 2024 paubos na dahil sa mataas na konsumo. Narito ang report. Umaabot sa 30,000 pesos ang bill sa kuryente ng Barangay Nagsaing, Calasiao, Pangasinan kada buwan. Kasama rito ang konsumo sa kuryente sa street lights, public auditorium at barangay hall. Ang covered court yung gumagana na naglalaro yung mga nagpaliga o naglalaro yung mga bata, kabataan. Pero umabot na ngayon ng more or less 30,000. Kung susumahin, nasa 180,000 pesos na ang nagamit na pondo para sa electricity expenses mula Enero hanggang Hunyo. Ang problema, 200,000 pesos lang ang nakalaang pondo para sa electricity expenses ngayong 2024. Kaya ikinukonsidera ng Barangay Council ang paggamit ng solar energy para makatipid kahit papaano. Nagbibigay na kami ng mga resolution na kasi hindi natin kaya ng budget natin sa . Ayon sa isang solar power provider, malaki ang bentahe ng pagkakabit ng solar panel. Sa 5 kilowatt solar panel setup na nasa 200,000 hanggang 250,000 pesos ang halaga, kalahati ng electric bill ang posibleng mabawas. Pero aabutin umano ng 3 hanggang 5 taon ang return of investment sa paggamit ng solar panel. Good investment siya, may balik sa'yo. Tapos, nasisave pa natin yung earth. Earth-friendly kasi ang solar, sir. Kumbaga, tayo sa pollution. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, One North, Central Luzon. Kakaunting supply ng talaba ang nararanasan sa ilang negosyante sa Dagupan City. Ayon sa ilang negosyante, karamihan sa kanilang mga ibinebenta ay nanggagaling pa sa Western Pangasinan. Marami na raw ang huminto sa pagkukulture ng talaba dahil maliliit at kakaunti ang kanilang na-harvest sa ilog. Ayon naman sa BFAR, nakakaapekto ang kalidad ng tubig sa paglaki ng mga talaba. Patuloy naman daw ang water quality monitoring ng BFAR upang matiyak na walang banta ng red tide toxin sa Pangasinan. Sa ngayon, nasa 150 hanggang 250 pesos ang kada takal ng talaba sa Dagupan City. Isang mass tree planting naman ang isinagawa ng DENR at isang organisasyon sa nasunog na bahagi ng bundok sa Solsona, Ilocos Norte. Kasama rin nagtanim ang ilang ahensya ng gobyerno sa Solsona, Apayao Road. Layo ng aktibidad na makatulong sa lumalaking problema ng climate change at mapangalagaan ng kalikasan. Ikinakampanya rin ng grupo na itigil na ang pagsusunog sa mga bundok na nagiging sanhi ng forest fire. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nasa 7,000 plastic license cards na ipamahagi na ng LTO Dagupan District sa mga motorista. Narito ang report.
Dagsang ilang nais kumuha ng driver's license card sa Land Transportation Office Dagupan District. Para sa ilang motorista, mas mainam pa rin ang plastic cards kaysa ang temporary issued license na hindi nila mailagay sa kanilang wallet. Ang motoristang si JR Austria na 3 beses nang ipina-photocopy ang temporary issued license. Ay, napaka-importante po yun, ma'am. Kasi lalo pag ngayon, tag-ulan, supposed to be dapat naka-safety lahat yan eh. Pangailangan natin yan. Importante kasi yung lisensya. Kung naka-plastic siya, hindi siya basta-basta masisira. Ayon sa Land Transportation Office Dagupan District, as of July 2, nasa mahigit 7,000 DL o driver's license cards na ang kanilang naipamahagi. Tiniyak ng tanggapan na tuloy-tuloy ang supply ng plastic cards upang hindi maantala ang pag-i-issue ng mga DL cards. Pinibigyang prioridad ng LTO ang mga nais mag-claim ng kanilang DL cards tuwing weekends upang matugunan ang natitira pang backlog sa DL cards. Pwede na po kayong pumunta sa aming opisina, pero hiling po namin yung mahabang pasensya sa pagantay kasi medyo matagal nga po kasi sumasabay yung claim nyo ng driver's license cards doon sa mga daily transactions ng opisina. So during Saturdays naman po mag-o-open kami. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Mga kapuso, may tsansa pa ring ulanin ang ilang bahagi ng bansa. Intertropical Convergence Zone o ITZZ pa rin at easterlies o yung mainit na hangin ang patuloy na nakakaapekto sa maraming lugar. Base sa datos sa Metro Weather, posible ang ulan sa Ilocos Provinces, Cagayan Valley, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Tarlac, Pangasinan, Bulacan, Zambales, Bataan, Pampanga, Aurora at Quirino. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng Luzon, pati na rin sa Visayas at Mindanao. Maling paniniwala ukol sa dengue, binigyang linaw ng Health Authority. Alamin sa report ni Ivy Hernando. Dinadaluyan ng maruming tubig ang kanal na ito sa ilang kabahayan sa Vigan City. Kaya si Violeta nagkusa ng linisan ng kanal at tanggalin ang mga bumabarang basura. Takot daw kasi siyang pamugaran nito ng lamok at may madengge sa kanila. Kasi po yun ang daanan ng tubig po, ma'am. Oo, kasi pag hindi po lininisan to, ma'am, magbara ang tubig. Ayon sa Vigan City Health Office, 11 na ang naitalang kaso ng dengue sa lungsod simula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Ang pinakabatang biktima ay 1 taong gulang. Nakararanas ng high-grade fever ang tinamaan ng dengue virus. Pero ang pagbabaraw ng lagnat ay hindi ibig sabihing magaling na ang pasyente. Sa dengue, they're not out of the woods yet kasi doon nga bumabagsak yung platelet count pag wala ng fever. Kapag bagsak ang resistensya ng pasyente, maaari raw siyang tuluyang manghina at magdulot ng iba pang komplikasyon kung hindi maagapan. It's a self-limiting disease actually. Mga complications kasi yung mga binabantayan natin. Kung mahina ang resistensya, magkakaroon ng mga ibang sakit like yun nga, magbi-bleeding or magkakaroon ng pneumonia. Endemic o wala ng pinipiling panahon at buwan ang dengue ayon sa CHO. Pero tumataas raw ang kaso tuwing Hulyo at Agosto dahil na rin sa mga naiipong tubig ulan na nagsisilbing breeding grounds ng lamok. Kaya't maigi ang paglilinis sa kapaligiran. Iwasan ang pag-iimbak ng mga gamit sa labas man o loob ng bahay na maaaring pamugaran ng lamok. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Mga opisyal ng Pampanga nag-alok ng 1 million pesos na pabuya para mapabilis ang paghahanap kay Geneva Lopez at sa kanyang nobyong Israeli. Tutukan sa report. Para mapabilis ang paghahanap sa nawawalang beauty pageant candidate na si Geneva Lopez at boyfriend niyang Israeli na si Yitzhak Cohen, nag-alok na rin ng 1 million pesos na pabuya sina Pampanga Governor Dennis Pineda at Vice Governor Lilia Pineda sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa nawawalang magkasintahan. Nag-alok din ng karagdagang 150,000 pesos ang Santo Tomas LGU kung saan residente ang pamilya ni Geneva. June 21 nang magpunta ang dalawa sa Capas, Tarlac para tingnan ang binibiling lupa pero hindi na sila nakauwi. So siyempre ako namamag-asa pa rin na
mawala yung pag-aalala ng kanyang mga magulang. Tinitingnan na binuong Special Investigation Task Group ang lahat ng anggulong pwedeng makatulong sa investigasyon. Premature din daw na ituring na person of interest ang nobyo ni Geneva at ang middleman sa kanilang binibiling lupa. On the part po ng middleman ay siya naman po ay kusang pumunta po sa police station, nagbigay po siya ng kanyang mga pahayag, pero investigation na would somehow consider this as additional information. Sa resulta ng macro-etching na isinagawa ng PNP sa narecover na abandonadong SUV, lumabas na hindi tampered ang chassis at engine number nito. Malaking tulong din daw ang mga fingerprint na nakuha ng SOCO mula sa sasakyan para malaman ang pagkakakilanlan ng mga taong gumamit nito. Wala pa ring pahayag ang pamilya ng nawawalang magkasintahan. CJ Torida, One North, Central Luzon. State of the Province Address nila Union Governor Rafi Ortega David na balot ng kontrobersiya matapos silang magpasaringan ni Vice Governor Mario Ortega. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Maikli pero malaman ang State of the Province Address nila Union Governor Rafi Ortega David. Bahagi ng kanyang talumpati ang mensahe niya sa mga bumubuo ng sangguniang panlalawigan dahil sa hindi pa naaprobahang supplemental budget. Nanawagan ng gobernador na aprubahan na ang supplemental budget dahil nakasalalay rito ang iba't ibang proyekto at programa na kailangan ng ipatupad sa probinsya. Maging ang sahod ng ilang empleyado at suporta sa kapulisan. Ano pa po ang kailangan ninyo upang maaksyonan ang mga ito? Always remember, service delayed is already service denied. Nilino ng gobernador na hindi siya nakikipagtalo sa sangguniang panlalawigan at nirerespeto niya ang tamang proseso sa pagdinig at pag-aproba ng sangguniang panlalawigan sa anumang resolusyon. Matapos ang sopa ng gobernador, hindi napigilan ni Vice Governor Mario Ortega ang magbigay ng pahayag. I beg to disagree. You want these people to know? Let it be. I always wanted to do it privately because a good leader will not say that there is something wrong in their house. You fix it within your house. Sa panayam kay Governor Ortega David, nanindigan siya na katotohanan lang ang kanyang inilahad at no comment na siya sa mga pahayag ng Vice-Gobernador. Ayon naman sa Vice-Gobernador, pambabastos umano at kawalan ng respeto sa sanggunian ang ginawa ng gobernador. Mula sa La Union, kasama si Henry Dumincil, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. PNP pinangunahan ng clean-up drive sa Maldan Public Plaza at Palengke, habang PDRMC at DPWH nagsagawa naman ng Pruning Tree Initiative sa Ilocos Sur. Narito ang report. Pinangunahan ng Mangaldan Police Station ang pagwawalis at pagpupulot ng basura mula sa public plaza hanggang sa public market. Nais daw makibahagi ng PNP sa kalinisan sa lugar para makaiwas sa iba't ibang uri ng sakit dahil sa maruming kapaligiran. Bahagi rin daw ito ng paghahanda ngayong tag-ulan kung saan nagiging sanhi ng pagbaha ang mga bumabarang basura sa mga daluyan ng tubig. Bilang bahagi ng National Disaster Resilience Month, isang malawakang pruning tree initiative ang isinagawa sa Ilocos Sur. Isa sa nakiisa ang DPWH. Pinagpuputol ang mga sanga ng puno sa mga gilid ng kalsada. Maiiwasan din daw nito ang pagkasira o putol ng mga kawad ng kuryente at telecommunication lines. Paghihikayat ngayon ng pamunuan ng PDRRMC, maiging simulan na ang pagtitrim ng mga puno sa kabahayan at paglilinis sa mga kanal na kadalasang sanhi ng pagbaha at pagkasira ng mga ari-arian. Ivy Hernando, Jarek Pasiliao, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon.
Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.